namin, the typical A, B, C, D, and then my home. Saan mo ilalagay yung baso, and then yes and no. Sa pamamagitan lamang umano ng tinta at anumang bagay na pwedeng sulatan, makakausap ng sinuman ang kaluluwa o espiritu na tatawagin. Is it a dangerous game? Oh yeah, I definitely would go on record and say it's very, very dangerous because you don't know who you're inviting. You don't know what you're talking to. Ang mga letra at mga numerong ito ang nagsisilbing paraan daw ng komunikasyon para maunawaan ang mensahe na ipinapahayag ng kaluluwa. Ang next question ko is, paano ka namatay? Ngayon, nung tinanong ko kung paano siya namatay, nagpakamatay pala siya. Ngunit posible raw na kung minsan, ibang klaseng kaluluwa ang natatawag. Suddenly, nabigla kami. May biglang lumalapit o yung tinatawag na uninvited guest na isang dark entity. At that moment, parang confirm ko na I will never play that game ever again. Kasi unang-una, you don't know what you're inviting yourself into. Ang Spirit of the Glass ay may tuturing na Pinoy version ng Ouija board. Yung Ouija board, o yung Ouija game, ay inimbento ng isang Amerikano noong 1890 pa, si Elijah Bond. Inimbento niya to talaga bilang isang parlor game, parang Snakes and Ladders, parang Scrabble, na magtatanong ang mga participants at sinasabi lang na inspired by the divine ay po pwedeng masagot ng yes, no. Ngunit nang lumaon, naging instrumento na ang Ouija board bilang pantawag ng mga kaluluwa at espiritu. Sa Pilipinas, baso ang ginagamit para papasukin sa loob ang sinumang matatawag na kaluluwa. Maraming sumubok kung may kakayahan nga ba talaga itong makapagtawag ng mga nilala na hindi nakikita o produkto lamang lahat ng isipan ng mga gumagamit nito. We wanted it to stop. Pero ayaw niya. Isa sa mga hindi naniniwala noon si Floyd sa kakayahan umano ng larong Spirit of the Glass na makatawag ng kaluluwa. Isang eksperimento raw ang ginawa niya. College kasi ako nun, in Cebu. And then, I have this friend na girl, and nakatira siya sa isang boarding house. Pero dati ko siyang kasama sa dorm. And then, she told me na about playing Spirit of the Glass na nilalaro daw niya. And sabi ko, gumagana ba talaga yan? Kasi baka, ano lang yan, baka hindi totoo, baka invento mo lang. Sabi niya, hindi talaga, Floyd, gumagana talaga siya, gumagalaw talaga siya. Kasi may nakakausap ako every night. Noong napapayag na raw si Floyd ng kanyang kaibigan na subukang maglaro ng Spirit of the Glass, nag-imbita pa sila ng 3 pang dorm mates para sumali. Pinilibutan ni na Floyd ang gawa-gawa nilang bersyon ng Ouija board. Pinatay nila ang ilaw at nagsindi ng kandila. Nagdasal si na Floyd. Di nagtagal, nagsimula ng magtanong ang grupo. Ang first question namin is, meron bang gusto may pag-usap sa amin? And then, talagang nagulat ako kasi at first medyo matagal pa ng konti, around kung susumahin ko around 5 minutes na nandun lang yung kamay namin. And then the glass moved. Ikinagulat daw ni na Floyd ang kakaibang paggalaw nito. So the way it moved, yes, nag-glide siya, umikot muna siya doon sa home, and then pupunta siya doon. Hindi naman dahan, sakto lang, pak. Smooth. As in siya, para siya lumulutang. Dumarami na ang mga agam-agam sa isipan ni Floyd
hanggang sa ayaw na niyang sumali sa tuwing may magyayaya sa kanyang mag-Spirit of the Glass. Yung friend ko, na in-invite ako, yung girl, in-invite ako, Floyd, kumatok. Gusto mo bang maglaro? Sabi ko, ayoko. No thanks, kayo na lang. For some reason, I just prayed. Sabi ko, Diyos ko, Lord, kayo na po bahala sa kanila. Sana walang mayari masama sa kanila. Because of, dahil nga natakot ako na-weirded out na ako doon sa dati. And then, after 5 minutes, 5, 6, kumatok. Bakit? Lloyd, anong ginagawa mo? Wala. Sabi kasi nakausap namin, tigil mo daw yung ginagawa mo. At that moment, parang confirm ko na I will never play that game ever again. Kasi unang-una, you don't know what you're inviting yourself in. Tao po. Bilang isang manggagamot o spiritual healer, may mga karanasan si Darren Alonzo sa paggamit ng Ouija board bilang pagkausap sa mga gumagalang espiritu. Pero sa pagkakataong ito, hindi baso, kundi barya naman ang naging medium. Kinonsulta ako ng estudyante ko about dun sa project nila na kung pwede daw sumama ako sa paranormal investigation. Sabi ko, wala tayong medium na gagamitin, wala tayong glass. So naisip namin yung tungkol sa Spirit of the Koy. May naimbitahang espiritu raw ang grupo ni Darren habang nakikipag-usap umano ito sa kanila. Suddenly, yung coin bigla siyang nag-move. Then after niya mag-move, ang sinulat niyang pangalan, letter by letter, J-E-F-F, Jeff. Then tinanong namin si Jeff. Nung tinanong namin si Jeff, ang tanong ko, nag-aaral ka ba dito? So hindi daw siya nag-aaral. Ang sagot niya, no. Ang next question ko is, paano ka namatay? Ngayon, nung tinanong ko kung paano siya namatay, nagpakamatay pala siya. Doon naman sa building na pangalawang pinuntahan namin. Ayon kina Darren, napag-alaman nila sa kanilang pagtatanong sa gwardya ng gusali na may dating nakatirang Jeff doon at pareho ng kwento doon na natawag nilang kaluluwa. Ang mga imahe o symbols sa mismong Ouija board ay nakatutulong umano sa pagtawag ng pansin at pag-akit sa mga espiritong makipag-usap sa mga nilalang na gustong kumonekta sa kanila. Dahil may kamahalan daw ang Ouija board, nagkaroon ito ng iba't ibang itsura. Sa katunayan, maraming variations yung Ouija at Spirit of the Glass. So meron yung pointer board, meron yung glass, yung iba ay gumagamit naman ng coin, lalong-lalo na sa Pilipinas. Maalala ko nga nung at least panahon ng martial law noon, yung malalaki kasi ang peso noon, ano? Para sa mga paranormal investigator gaya ni Robert, naniniwala siyang nakapagbibigay daan at tila ba nagbubukas ito ng pinto para sa isang kaluluwa o espiritu patungo sa mundo natin. Is it a dangerous game? Oh yeah, I definitely would go on record and say it's very, very dangerous because you don't know who you're inviting. You don't know what you're talking to. At nung unan may debate dyan sa Christian groups sa US, yung mga iba sinasabi, hindi, work of the devil yan. Meron namang iba nagsasabi, hindi po pwede naman, ano. So kumalat ito sa mga colony ng US kasama ang Pilipinas, ano. So pasok ito sa Pilipinas ng 1900s. Kaya lang dahil patented siya, hindi po pwedeng basta-basta kopyahin. So mga Pilipino nag-shift din sa paggamit ng baso, ano, at ang naging popular na katawagan natin ay Spirit of the Glass. Lalong dumikit sa mga Pilipino ang Spirit of the Glass dahil sa kontekstong naniniwala tayo sa konsepto ng sanib para makausap ang mga espiritong hindi matahimik. At gusto nating makausap siya
Pero ang sasaniban niya, hindi baso, kundi isa ring tao, di ba? O yung manghuhula, yung espiritista, yung medium ang sasaniban. Pero yon na-translate sa baso. Itinayo ang Doña Valeriana Beranio Velayo House noon pang 1890 dito sa San Miguel, Bulacan. Hindi nakapag-asawa ang dating nagmamay-ari ng bahay na ito na si Doña Valeriana. Namatay sa edad na 77 sa pamamagitan ng kanser sa matris. Si Doña Valeriana Velayo, hindi ko siya nakilala sa politika o sa aktibong partisipasyon sa rebellion laban sa gobyerno. So aktibo lalong higit sa simbahan. Marami po siya yung mga kontribusyon niya. Dakilang pilantropo kasi siya. Kung mo sabihin yung magpagawa dito ng katulad ng Puericulture Center, ibibigay at ipagagawa din ng kaagad. Mapagkawang gawa ko kasi siyang tao. Sa ilang mga lumang bahay na kasalukuyan ay nakatindig pa sa San Miguel, Bulacan. Isa na marahil ang Doña Valeriana House sa pinakamatanda. Mahigit 100 taon na ang bahay na ito. Maraming dinanas ang bahay na ito. Pinagnakawan ng mga kagamitang antik noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ginawang garrison, pinagbahayan ng mga Hapon. Sa haba ng panahong pinagdaanan, hindi raw maiwasan na mayroon ilang mga pagpaparamdam sa mismong bahay ni Doña Valeriana. Nung minsan may bisita ako dito sa salas, may pinapatype, kaibigan nung kasi ni Mami, mga 2:00 ng hapon yun, tapos bigla akong may sumigaw galing ho doon sa malaking kwarto. Kung minsan naman may mga yabag sa dining, sa komedor. Kung minsan naman may mga puting babae, nakadamit na puti. Minsan naglalakad dyan sa pasilyo, o kaya naman magugulat ka dito sa malaking kwarto meron. Minsan nakaupo doon sa baul. Doon sa pintuan, doon sa hagdanan. Opo, dito. Dito sa pasilyo mismo. Parang ganun. Siguro, maire-relate natin doon yung naglalakad na nakakadena na sinasabi ng iba. Isa rin sa mga nakaranas ng pagpaparamdam ay ang isa nilang kapitbahay. Dito ako nakakita, nakalipas yung ganyan, malaking lalaki. Pagtayo ko, saka ako nakakita. Palabas na ako, tumakbo akong bigla. Pero hindi kasi ako, pag natakot ka kasi, baka mamatay ka. Ako hindi takot kasi sa lumilitaw eh. Bukod sa mga CCTV cameras, aalamin ng grupo ni Darren kung mayroon ngang mga nagpaparamdam sa bahay ni Doña Valeriana. Una naming binisita ang kamalig o ang imbaka noon ng mga palay at iba pang kagamitan ng may-ari ng bahay. Actually, ang nakita namin dito is mga dalawa actually. Isang matandang babae at isang matandang lalaki. Actually, mga parang way back Kastila pa sila. Kasi yung base sa mga damit nila, mga nakabarong pa sila at saka barot saya. Habang nasa kamalig ang aming grupo, may narinig kaming ingay mula sa kinilalagyan ng mga karosa. Para bang may nahulog na lata sa loob ng kamalig. Galit ba sila? Actually, oo. Di nga daw kami kailangan, so dapat lumayas na kami. Tao po. Sa gitnang bahagi ng mismong bahay, isasagawa ng grupo ang pagtawag sa mga espiritu, posibleng nasa paligid at sinusubukan nilang kausapin ang mga ito para malaman kung bakit patuloy silang nagpaparamdam sa loob ng bahay. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Spirit of the Glass.
Tao po. Matapos naming libutin ang buong bahay, nagpasya na si Darren na simula na ang pagtawag sa mga kaluluwa. Hanggang sa tumahimik na ang lahat at nagdasal na ang kanilang grupo. Sapagkat ikaw pang awayit besyong basmarat po sa aming amang mano gusto mo nasa urang pasigurasyong pang dito na nais makapag-usap sa akin. Matagal naghintay ang grupo pero hindi gumagalaw ang baso. Matapos ang ilang pagsubok, iniwan ng buong eyewitness team ang kwarto para mas lalong makapag-concentrate ang grupo na nasa mesa. Makalipas ang halos 1 oras ng pagsubok, mag-imbita ng kaluluwa. Hindi gumalaw ang baso. Dito na nagpasyang itigil ang sesyon. Meron silang dahilan kung bakit hindi nila pinagalaw yung baso. O hindi sila, bakit hindi sila nakipagtulungan sa amin kasi unang-una, pag pinagalaw daw nila yung baso, palalayasin sila. Sila kasi ang unang nakatira dito, hindi sila pwedeng palayasin. Eh yun nga ang ayaw nila. Ayaw nilang mapaalis dito sa bahay. Actually wala naman daw silang ginagawang masama. Hindi naman daw sila nananalbay dito. Makalipas ang 2 araw, nagsama kami ng isa pang grupo para kumausap sa mga espiritong umano'y umaaligid pa sa Doña Valeriana House. Isang grupo ng paranormal investigators ang aming inimbitahan. Isinama rin namin si Darren upang makibahagi sa kanilang isasagawang Spirit of the Glass. Okay. Precaution, una, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano gumawa ng protection. We have to set neutral grounds using candles. Pangalawa, yung tinatawag na Tower of Light, mag-invoke ka ng prayers for protections. And then, isang bagay pa na dapat tandaan is kapag ginagawa mo na siya on process, huwag mo siyang iiwanan in the middle. Kapag nakita mo nang kung gumalaw o naka-invite ka, nakapag-conjure ka ng isang spirito, ituloy mo siya, tapusin mo yung sinimulan. Ilang minuto pa lamang ng pagsisimula ng ikalawang Spirit of the Glass ng bagong grupo, ang maalinsangang klima biglang lumamig at umihip ang bahagyang malakas na hangin. Kasabay nito, pabago-bago na ang rehistro ng temperatura sa kwarto. Nagbabago yung nagbabago temperature ng glass. Sabay gumalaw na ang baso. Paikot-ikot ang baso habang tinatanong ni Ed ang espiritu umano na nasasakluban nito. Pero hindi rin malinaw ang kanyang mga sagot
sa kanilang pagtatanong. Magpalit tayo. Change players. Subukan natin ito yung dalawa lang. Ako si Jade Martin. Nandito ako. I mean no harm. I just want to communicate. Sinimulan nilang tanungin ang espiritu. Ano po ang dahilan at naririto kayo sa lugar na ito? Mula sa apat na sulok ng daigdig, hilaga sila ng timog at kanluran. Hindi niyo po ang aking panawagan. Rosalia raw ang pangalan ng babaeng nasa loob ng baso at nabuhay siya noong panahon pa ng mga Kastila. Narito ba sa lugar na ito ang labi ng iyong katawan? Nasa labas ka ba ng bahay? Nais mo ba na ikaw ay palayain mula sa sumpang kinlalagyan mo? Nais mo ba nakalasing ka sa sumpa na iyong kinagagakusan? Masaya, nakawalan ka. Sa sumpang kinlalagyan mo, ikaw ay akong kinakalas. Tubig daw. Pakiramdam daw ni Ed, halos manginig ang katawan niya nung bumilis ang pag-ikot ng baso. Lakas na, hindi ko na kinain. Kung nakita niyo po yung galaw ng baso, which is uncontrollable na po, meaning gusto niyo na pong kumawala. Parang imaginein po natin yung isang whirlpool na nagsasak sa kanya out, palabas. Nung dumilat po ako, nakita ko po siya na yung glass doon sa number 7. Which is, sa amin po, sa akin particularly is very particular. Which I believe it's a God's number. Although, another meaning ng 7 is travel. So baka Isa she pa was po yun. trying to tell us that she has already crossed over. Ayon kina Ed, sinisimbolo ng number 7 kung saan huminto ang baso na maaaring nakatawid na sa kabilang mundo ang kaluluwang si Rosalia. Kasi ngayon ko lang po na-experience na ganun yung ikot ng glass. Ganun talaga siya, as in uncontrollable. Siguro po marami magsasabi na ginagawa ko lang, but try to do it on your own. Na kayo po yung gumawa. Tingnan niyo po yung force kung paano niyo ma-maintain yung same force na ganun, na isang daliri. Nung bumibilis yung ikot ng glass, intentionally binitawan ko. Kasi hindi ko na kayang habulin. Secondly, gusto kong makita ng mga nanonood na hindi dinadaya yung galaw ng glass. May paliwanag ko ba sa siyensya na halimbawa, itong bagay na ito gumagalaw dahil mayroong explanation? Ganun ba? Maraming possible explanations do sa paggalaw ng glass or ng board sa Ouija board. Yung iba sinasabi, sinasadya ng iba, nandadaya, no? Pero kahit na yung nandadaya, kung marami kayong naglalaro, pwede kayo magkakontrahan at hindi gumalaw, ano? Pero sinasabi naman ng mga ilang psychologists, andito yung subconscious na alam ng mga individual talaga yung sagot, hindi nila sinasadyang paggalawin, pero dahil parang may power of suggestion ng mind over yung iyong fingers, na itutulak mo ng marahan. Ano yun? Para at least yung nakita ko, yung pinakita niyo yung video sa akin, yung una yata may 4 na tao, tapos later on may 2 tao. Ngayon, kung ang nakita ko ay ito yung daliri in contact sa glass, may friction dyan. Laki ng frictional force, depende din kung gaano katindi yung pagkakadiin mo rito. So pwede talaga yung mabilis na ikot. Na friction lang.
conduit ka, kontsaba. Pwedeng ganon, di ba, na conduit na, hindi ko alam paano nila ginagamit. So, kikita mo yung epekto dito. Wala ka nakikita ang epekto dito. May spark ka bang nakikita dyan? Ang isang matibay raw na pruweba kung napapagalaw nga talaga ng kaluluwa ang baso ay kung umuusad ito ng walang mga daliring humahawak. Wala kayong video na pinakita na hindi hawak, di ba? Kasi pwede mo i-claim na, ay, hindi naman talaga namin hinahawakan, malapit lang. Okay, posibleng sa 4 kayo, pwedeng ikaw mismo hindi mo hawak. Anong guarantee mo na yung mga kasama mo, hindi nila hawak yon? Kailangan ng conduit ng spirits. Opo. Bago yan makapag-manifest, kailangan may dadaanan siyang, kumbaga sa kuryente, may wire. Saan naman manggagaling nyo kung walang hahawak? Ayon sa mga may-ari ng bahay, kailangan pa nila ng malalimang pagsasaliksik ukol sa mga kaluluwang nakausap umano ng grupo katulad ni Rosalia. Sa ngayon, ang tanging nais lamang nila ay maibalik sa dating istruktura ang bahay na naipamana sa kanila ni Doña Valeriana. Sana, dapat. Dahil unti-unti naman nung pinapanumbalik namin yung kung paano niya ito pinaghirapan. Ang mga bagay na katatakutan at hindi maunawaan, hamon sa ating kamalayan. Ang pagsabak sa hindi mo nauunawaan sa ngalan ng lakas ng loob o katuwaan ay hindi sapat na dahilan para subukan ng isang bago. Wala, siguro importante lang na paminsan-minsan maging skeptical ka. Tingin ko kailangan lang may sense tayo ng limitations natin. May mga taong nakakaintindi ng mga paranormal phenomenon gaya ng mga di mapakaling espiritu o mga kaluluwang humihingi ng tulong. Isang bagay na mas mainam na lamang na ipaubaya sa mga eksperto sa ganitong darangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.